bago pumanaw ang inyong ina, nakapag-ayos siya ng 2 kasunduan sa pag-aasawa para sa mga anak niyang babae. Ang isa ay sa Gibsons, isang mayamang pamilya mula sa Oceania, at ang isa ay sa isang lalaki mula sa probinsya. Ang probinsya? Oh, noong panahong iyon, nagsilang ang inyong ina sa kapatid mo ng maaga. Isang babae mula sa probinsya ang nagligtas sa buhay niya, at ang babae ay may anak na lalaki. Upang mabawi ang kabutihan niya, nakapag-ayos ang inyong ina ng kasunduan sa pag-aasawa sa anak niya. Papa! Gusto mong makipag-usap sa akin ng sarili lamang. Kaya, sino ang gusto mong pakasalan ko? Hank Gibsons. Ah, ganun ba? Pero alam mo na ang Gibsons ay... Hindi. Bakit dapat pakasal sa Gibsons ang Carrie habang ako ang ipapadala sa probinsya? Hindi ko gagawin iyon. Dapat ako ang pakasal sa Gibsons. Sa totoo lang, akala mo ba ako bilang ama mo ay sasaktan ka? Sinisikap kong protektahan ka? Hindi mo ba nakikita iyon? Ang pamilya nila ay puno ng problema? Kung talagang nagmamalasakit ka sa akin, bakit ipapadala mo Carrie sa Gibsons at ipapadala ako sa liblib na lugar? Puno ng problema. Pakiusap. Malinaw na naglalaro lang ng paborito. Ikaw, sinisikap mo bang hilabugin ako? Cathy, ginagawa ito ni Papa para sa ikabubuti mo. Ang Gibsons ay mukhang maunlad. Pero, sa katotohanan, Tumahimik ka. sorry, ako. Bilang mas nakatatandang kapatid, hindi mo ba ako maibibigay ngayon lang? Isa pa, hindi ka magkaanak. Matatanggap pa ba iyon ng Gibsons? Ito rin ay para sa ikabubuti mo. Hindi ako magkaanak dahil noon ay nailigtas kita. Si, gawin mo ang gusto mo. Pakasal ka sa Gibsons. Pupunta ako sa probinsya. Huwag mo lang pagsisisihan mamaya. Hindi ko iyon pagsisisihan. Hindi. Nagpapakatanga siya at susunod ka lang sa kanya? Papa, talagang kailangan mong patuloy na paboran ang Carrie. Sinisumpa ko papatay ako sa sarili ko dito mismo. Ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita sino ang pinapaboran ni Papa? Ah, sige. Pabayaan kitang manalo ngayon. Pero pagkatapos nito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. MS West, magaspang ang mga kalsada rito sa probinsya, hindi makadaan ang mga kotse. Dito ka na lang maglalakad. Kumusta? Ikaw siguro si Carrie. Ako ang biyenan mo, si Melody Keller. Nasa bukid pa ang trabaho ng anak ko, kaya hindi siya nakapunta. Ako ang sumundo sa'yo. Ah. Melody, medyo mabigat ang maleta ko. Pwede ba akong masakyan? Siyempre, tingnan mo. Ako na ang bahala diyan. Sakay ka na. Halika na. Humawak kang mabuti. Carrie, nasa bahay na tayo. Dahan-dahan lang. Bakit ka nakatayo lang diyan? Tuloy ka na. Anong ginagawa mo dito sa labas? Hoy, okay lang yan. Ito ang iluluto natin mamayang gabi para makakain ka ng maayos. Ang payat mo masyado. Si Goldie yan. Goldie, kilalanin mo si Carrie. Mabait ka sa kanya ha. Ayos lang. Melody,
Siguro papasok muna ako sa loob. Sabihin mo sa akin, hindi ba niya gusto ang bukid? Makiramdam ka na lang parang nasa bahay mo. Maupo ka. Carrie, hindi magarbo ang bahay namin at sanay ka sa buhay sa lungsod. Kung talagang hindi mo ito masanayan, pwede kang makipaghiwalay at umuwi sa inyo. Pwede kang magdiborsyo at umuwi. Wala akong uuwian. Okay lang, ngayon, dito ka natitira. Maayos kang itatrato ng anak ko at ako. Hindi mo na kailangang kumilos. Salamat, Melody. Dahil kasal na ako kay Si. Simon Sima. Ngayong asawa ko na si Simon. Pamilya na tayo. Kahit gaano kahirap ang buhay, basta't magtutulungan tayo, magagawa natin to. Ay naku, ang ganda-ganda mong babae. Hindi pa rin umuuwi ang batang yan, kahit nandito na ang asawa niya. Ma? Siya ang mapapangasawa ko? Di ba dapat magsasaka siya? Magsasaka siya. Ganyan ang itsura niya. Dapat artista siya, hindi nagtatanim. Sayang naman ang ganda niya. Simon, ano pang hinihintay mo? Salubungin mo ang asawa mo. Okay lang. Carrie! Pasensya na at hindi ako nakarating kaagad. Naabala ako sa trabaho, kaya pinasundo kita kay Ma. May regalo ako para sa iyo. Kung hindi mo ito gusto, pwede tayong humanap ng iba. Mabuti ang intensyon niya. Kahit anong ibigay niya sa akin, kahit isang basket ng itlog, dapat magkunwari akong gusto ko ito. Ginto! Totoo itong ginto! Mabigat. Higit sa 100 gramos siguro. Sa presyo ng ginto ngayon, libo-libo ang halaga ng pulseras na ito. Kung hindi mo gusto ang disenyo, may iba pa akong binili. Ang dami. Diba? Sabi ko sa'yo, hindi gusto ng mga city girl ang ginto. Masyadong baduy. Gusto nila platinum at brilyante. Hindi. Okay lang. Alam kong hindi maintindihan ng tangang to ang mga babae. Kaya may iba pa akong regalo para sa'yo. Tingnan mo itong kulay rosas. Gusto mo ba? Rosas? 1-0, carat na pink diamond yan. Halaga nito ay higit sa 2 milyong dolyar. Ayaw mo rin? Hindi. Ang pamilya mo ay talagang puro magsasaka? Ilang henerasyon na kaming nagtatanim. Hindi naman kami talaga mayaman. Carrie, pakitiis lang sa amin. Hindi ito mayaman. Ang buhay ko pala ay tunay na kahirapan. So, gaano kalaki ba talaga ang lupa niyong sinasaka? Ibig mong sabihin, lahat ng nakikita ko. Kahit yung hindi mo nakikita, ang mga burol sa likod. Mga bukid mula sa ilang karatig na baryo ay pinamamahalaan ng anak ko. Magkano naman ang kinikita niyo taon-taon sa lahat ng yan? Hindi naman kalakihan. Mga 10 milyong dolyar kada taon, mula lang sa mga pananim. Hindi kalakihan ang 10 milyon? Anong ibig mong sabihin ng mula lang sa mga pananim? May iba pa? Mayroon din kaming hayop, aquaculture, turismo, at ilang maliliit na pamumuhunan. Oo nga pala. Kunin mo itong card. Mas mahirap ang buhay sa probinsya at sanay ka sa buhay sa lungsod. Kumuha ka ng anumang kailangan mo. Hindi mo na kailangang magpaalam kay mama o sa akin. Gamitin mo lang. Ito ay... Asawa mo na ako ngayon. Ang akin ay iyo na rin.
Sa totoo lang, naisip kong bumili ng ilang gamit sa bahay. Kung ganun, hindi na ako magpapakipot. Sia, Tingnan muna natin ang balanse. Ayokong gumastos ng sobra. Nakakahiya yon. Sampu, daang libo, milyon, 100 million. 100 milyon? Hindi naman ganoon kalaki. Hindi mo pa tinatawag na malaki yan. 100 milyon. Medyo maliit lang. Magta-transfer pa ako ng mas marami kapag may oras na ako. anong ibig mong sabihin sa magta-transfer pa ng mas marami? Dapat ibigay mo lahat ng pera mo kay Carrie. Ang asawa ang dapat maghawak ng mga pinansyal na bagay. Hindi na kailangan yan. Hindi, kailangan yan. Ako ang naghawak ng pera ng tatay niya, kaya natural lang na ikaw ang maghahawak ng sa kanya. Tama si nanay. Hindi ko naisip yan. Ibibigay ko sa'yo ang mga card ko pag uwi natin. Talaga, okay lang. Sobra-sobra na ito. Sa tingin ko, may ilang card pa na hindi ko alam kung saan ko nailagay. Ibibigay ko sa'yo yon kapag nakita ko na. Pare-pareho naman ang pin nila. Gastusin mo ng walang pag-aalala. Ang daming card. Magkano ang laman ng mga yon? Mga ilang bilyon, sa tingin ko. Bilyon. Bilyon na cash. Kahit sa mga mayayamang pamilya sa Oceana, walang may ganito karaming handang cash. Kung ganoon kayaman ang pamilya mo, bakit? Ang tatay ko ang gumawa ng bahay na ito gamit ang sarili niyang kamay. Hindi kayang gibain o lisanin ni nanay. Gusto niyang manirahan dito mag-isa. Pero tumatanda na siya at nag-aalala ako sa kanya, kaya kasama ko siya dito. Kung hindi ka komportable, pwedeng bumili ako ng lupa sa malapit at magpatayo ng villa para sa atin. Ay, hindi na kailangan. Kung ganoon siya ka-attach sa lugar na ito, hindi naman siya lilipat sa bagong bahay. Ayos na ito. Sige, sa'yo na ngayon lahat ng pera. Gamitin mo kung paano mo gusto. Mag-renovate o bumili ng mga bagay. Matulog na tayo. Kahit na mag-asawa na tayo, ngayon lang tayo nagkita. Sigurado ka ba na dapat tayong magkatabi matulog? Dito ka matutulog. Nagpalit ako ng bagong kumot. Sa pinsan muna ako titira hanggang sa kasal. Magpahinga ka. Ann, uminom ka ng tsaa. Ann. Hindi ba't gusto mo ng tsaa? Ngayon ayaw mo nang inumin. Anong problema mo? Tingnan mo ang klaseng asawa ang pinakasalan mo. Unang araw pa lang ng pagsasama, nagbato na ng tasa sa akin. Nanay ko yan. Wala ka bang respeto? Ginagatungan ako ng matandang bruhang yan. Ganun ba ang pagpapalaki sa'yo ng pamilya West? Mambastos ng biyenan? Anong lakas ng loob mong itulak ako? Sobra na to. Tama na. Ayon sa tradisyon ng pamilya, kailangan mong bumalik sa amin at magbigay galang sa mga ninuno. Bukas, uuwi kayong dalawa. Ma, di ko na kaya si Cathy. Mga bagong yaman lang ang mga West. Karapat dapat ba sila sa pamilya natin? Halos bangkarote na tayo at kailangan natin ang suporta nila para mabuhay. Kapag nalampasan na natin, pwede mo nang hiwalayan. Tiisin mo muna ngayon. Magtiis ka. Sige, ma. Susundin ko ang sinabi mo. Carrie, taga-siyudad ka. Di mo kaya to.
Ako na. Okay lang, matututunan ko. Anong klaseng lugar to? Di tayo makapasok ng sasakyan. Gaano pa kalayo ang lalakarin natin? Di ba't dapat mayaman na ang mga Gibson? Bakit sa gitna ng kawalan nakalibing ang pamilya mo? Tapos ka na sa pagrereklamo? Di natin pwedeng ilipat ang puntod ng mga ninuno. At saka, bihira lang akong bumalik dito. Paano ko malalaman kung nasaan? Di ba't sinabi mong susunduin tayo ng kapitan? Nasaan na siya? Naipit sa putik ang tricycle niya. Maghintay daw tayo. Hindi makapaniwala. Hoy kayong dalawa, tulungan nyo kami sa mga bagahe. Bibigyan ko kayo ng $200. Sa inyo ako nagsasalita. Nandito ka? Kari, Kapatid mo siya? Tunay mong kapatid? Magkakilala kayong dalawa? ako ay kanyang. Hindi ko siya kilala. Bakit ko kakilala ang ilang probinsyano? Pagod lang ako at kailangan ng tulong sa mga bagahe ko. Katie West, sigurado ka bang hindi mo ako kilala? Kari, ang mga Gibson ay mayamang angkan. Lagi nila tayong minamaliit. Kung malaman ng asawa ko na ang kapatid ko ay nakapangasawa sa probinsya, lalo pa niya akong kamumuhian. Ako ang iyong tunay na kapatid. Ang kulit-kulit mo. Magkunwari na lang tayong hindi magkakilala. Mabigat ang bagahe ko. Tulungan mo akong buhatin ito. Ano ang sinasabi mo? Tinanggihan nila ang 1,200 at humingi ng 500. Kailangan mo bang magsinungaling ng ganyan? Sige. 500 na lang. Kayong dalawa. Buhatin nyo na ang mga bagaheng ito. Sa akin na mga probinsyano, kayong lahat, bilisan nyo. Ganyan ba magsalita ang mga kabataan ngayon? Ano? Hindi sapat para sa iyo ang 1,500. Siguro, 1,000 ang makakabusog sa inyo. Galaw. Anong klaseng mga tao? Carrie, umuwi na tayo. Sinabi ko nang tulungan mo ako sa bagahe ko. Bingi ka ba? Hindi sapat ang 1,100 dawan-dawan. Ngayon, 20 pino sana ang gusto mo. Nakita mo na ba ang ganoong kalaking pera? Huwag mong hawakan ng biyanan ko. Naku naman. Hindi naman delikadong relikya ang matandang probinsya ng iyon. Hindi ko nga siya sinaktan. At kahit nagawin ko, may pera kaming pambayad sa mga pinsala. Kahit napatayin ko siya, hindi ka na niya aabusuhin. Dapat nga magpasalamat ka sa akin. Kari, paano mo ko napatos? Ni minsan, hindi ako sinaktan ni nanay at tatay. Ang kapal mo. Bilang nakatatanda mong kapatid, ako ang magdidisiplina sa'yo para sa kanila. Ganyan ka ba makipag-usap sa mas matanda sa'yo? Yung probinsya ng yan, hindi yan matanda. Ang pamilya ko, hindi ganyan kawalang hiya. Sandali. Nakatatandang kapatid. Kapatid mo siya. Hindi ko siya kapatid. Yaya lang namin yan. Tama siya, hindi ako kapatid niya. Hindi ko ituturing na kapamilya ang isang bastos, masama, at walang utang na loob. Kari, ngayon, iniinsulto mo na rin ako. Nababaliw ka na talaga. Hindi, ikaw ang nababaliw. Pinagbigyan kita ng todo nung bata ka pa. Howard, bakit nakatayo ka lang diyan? At pinapanood mong sinasaktan at inaapi ako. Kasapi na ako ng mga Gibson. Kapag sinaktan mo ako, nilalapastangan mo ang buong pamilya. Kayong dalawa. Humingi kayo ng tawad sa asawa ko. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Gusto kong maghiganti. Paano mo napatos si Carrie? Siya si Mrs. Gibson, mula sa kilalang pamilyang Gibson. At siya, anak lang ng isang probinsyana. Ano? Mas mayaman ang asawa? Mas mataas na ang tingin sa sarili? Pwede nang mangapi? Tama, ako ang laging paborito ni nanay at tatay. Mas magaling lang talaga ako. Ngayon, ako na si Mrs. Gibson. At ikaw, napangasawa mo ang isang probinsyano. Karapatan kong magyabang. Tarantado ka. Bantayan mo ang bibig mo. Nagmamayabang ka sa pera ng asawa mo? Mayaman din ang anak ko. Baka mas mayaman pa sa'yo. Paano mo napaapi ang manugang ko? Ipinagmamalaki ko rin siya. Ano? Ikaw. Howard, narinig mo yon. Sabi niya, ang anak niya ay mayaman. Mas mayaman pa sa'yo. Hindi lang kayo mga hamak, talagang baliw kayo. Alam mo ba kung gaano karaming bilyon ang halaga ng mga Gibson ng Oceana? Malamang hindi nila maunawa ang mga numerong napakalaki.
Sa tingin niya, ang paggawa ng ilang libo kada taon ay nagpapamayaman sa anak niya. Ang anak ko talaga ay mayaman. Tingnan mo mismo. Ito ang gintong bracelet na binili niya para sa asawa niya. Carrie, napakababa na ba ng estado mo na nakasuot ka ng peke? Alam mo ba ang halaga ng tunay na gintong bracelet? Kahit ibenta mo ang biyenan mo at asawa mo, hindi mo pa rin ito mabibili. Tunay ito. Oh, sigurado nga. Ipagpalagay natin na tunay. Ano, Kosanton? Hindi. 100,000. Dahil tunay. Tama? Pero naiintindihan mo ba ang malaking agwat sa pagitan ng 100,000 at 1 bilyon? 1 bilyon. Talaga. Ang buong barangay nila ay hindi makakalap ng 100,000. 1 bilyon? Para bang walang ibang may ganitong pera? Hindi lang ang pamilya namin. Ang buong barangay namin ay mayaman. Ang anak ko ay nagpayaman sa lahat. Milyonaryo na kami lahat. Carrie, totoo ba ang biyenan mo? Sabi niya, ang asawa mo ay may bilyon. At ang buong barangay mo ay puno ng milyonaryo. Ang asawa ko ay walang bilyon. Kahit papaano, tapat ka. Dahil mas mataas pa ang halaga niya. Carrie, gaano katagal na ikinasal ka sa probinsya? Natutuhan mo na ang mga gawin ng mga probinsyano sa pagbibiro? Mga gawi sa pagbibiro? Kung gayon, tingnan mo ito. Pink diamond. Ang pink diamond na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Paano kayang afford ng mga taong katulad mo ang ganitong klaseng bagay? Naisip ko na. Carrie, ninakaw mo ito. Malamang kinuha mo ang pink diamond ni Dad nang umalis ka. Tama ba ako? Anong kalokohan ito? Binigay ko ito sa Carrie. Ang suot ninyo ay parang mga magsasaka. Pero nag-aangkin kayong nagbibigay ng diamond na nagkakahalaga ng milyon. Ano pa ba ang dapat kong suot kapag nagtatrabaho? Kailan pa naging trabaho ng mayayaman ang manual labor? Sino ang nagsabi na hindi pwedeng mag-farm ang mayayaman? Pinapakita mo ang ignoransya mo. Hindi mo kayang isipin kung paano nabubuhay ang mga mayayaman. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Ang mga taong katulad namin ay ginugugol ang araw sa pag-closing ng deals at paglalaro ng golf, hindi sa paghuhukay sa lupa. Carrie, ano ang golf? Gusto mo ba ito? Kung gusto mo, pwedeng gumawa ang anak ko para sa iyo. Matagal na akong hindi nakakapaglaro. Hindi mo nga alam ang golf at nag-aangkin kang gagawa ng course. Alam mo ba kung gaano kalaki ang gastos para sa maintenance dito kada taon? $30 million. Ganoon lang? Makinig ka, Lola. Huwag kang magkunwari. Nag-aasta na parang walang halaga ang $30 million. Para kang ang ina ng pinakamayaman sa Oceana. Sa totoo lang, may mystery tycoon sa Oceana. Nag-invest sa lahat pero hindi nagpapakilala. Ang pinakamayaman sa Oceana ay magsasaka. Siyempre hindi. Tama na. Carrie, magiging mabait ako at hindi ko na ito pag-uusapan ang ninakaw mo ang diamond ni Dad. Ibigay mo, ano, ang pink diamond. Ang gandang pink diamond na ito ay dapat na birthday gift ko mula sa Dad. Ibigay mo. Binigay sa akin ito ng mother-in-law ko. Carrie, nagkunwari ka pa. Ibalik mo ang diamond ko ngayon. Pagkatapos, mag-apologize at dalhin ang luggage ko. Kung hindi, magsisisi ka. Ano ang gagawin mo? Gagulpiin mo ulit ang sarili mong kapatid? Ha? Kapatid mo ba talaga siya? Siyempre hindi. Carrie, binabalaan kita. Huwag mo akong tatawaging kapatid sa harap ng iba. Naiintindihan mo? Ibigay mo? Carrie, Ang ganda ng pink diamond na ito, hindi maaaring sayo. Malinaw na regalo ito sa akin ni Dad. Batang pasaway ka. Ang lakas ng loob mong magnakaw. Magnanakaw ka. Ibalik mo kay Carrie. Umalis ka, matandang bruha. Huwag mong dudumihan ang diamond ko. Hindi ka tumbas ng buhay mo ito. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Katie, sobra ka nang naspoyo. Ibalik mo ang pink diamond at humingi ka ng tawad sa biyenan ko. Hihingi ng tawad sa maruming matandang ito. Nababaliw ka na ba? Bakit ko ba ibibigay sa'yo ang diamond? Akin to. Huwag mo ngang isipin yan. Ibalik mo yan! Ano ang ginagawa mo? Howard, tulungan mo ako. Howard, Nakakainis. Kapag nakuha ko na ang yaman mo, hihiwalayan na kita. Umalis ka na. Carrie! Okay ka lang? Okay lang ako. Sino ang nanulak sa asawa ko? ikaw ba?
Ang asawa niya. Kung hindi asawa ni Carrie ang anak ko, ikaw ba ang may-ari niya? Magsasaka ka? Oo, magsasaka ako. Magsasaka sa probinsya. Paano naging ganun kagwapo ang itsura niya? Carrie, ito ba ang boy toy mo? Hindi lahat ay kasing halang ng ugali mo. Hindi nababayaran ng itsura ang mga bayarin. Tingnan mo siya sa mga maruruming damit na yan. Kadiri. Putik ba yan o tay? Lumayo ka. Puro itsura, walang laman. Pero bagay na bagay sa basurang tulad mo, Carrie. Anong karapatan mong insultuhin ang bayaw mo? Bayaw? Simon, binuli ng 2 to ang asawa mo at ninakaw ang brilyante na ibinigay ko sa kanya. Matandang bruha ka. Tigilan mo ang kalokohan mo. Si Carrie ang nagnakaw. Hindi ako. Nasaan ang ebidensya mo? Nasa iyo ang ebidensya. Ikaw ang dapat magpatunay na ninakaw ko yan. Huwag kang magpanggap na tanga. Wala kang ebidensya. Kaya ngayon, gumagawa-gawa ka na lang ng kwento. Anong ginagawa mo? Magnanakaw. Ibalik mo yan. Ikaw. Heto. Wag na. Nahawakan na ng marurumi nilang kamay yan. Bibilhan kita ng bago. Hindi natin kailangan to. Ikaw na probinsyano. Anong karapatan mong itulak ako at nakawin ang brilyante ko? Alam mo ba na VIP ako sa barangay ninyo? Papalayasin ko kayong lahat sa tulong ng kapitan. Gusto kong makita kang subukang kumbinsihin ng punong barangay tungkol diyan. Howard, talaga bang nakatayo ka lang dyan at hinahayaan mong apihin nila ako? Hoy, ako ang tagapagmana ng pamilyang Gibson. 15 taon na ang nakalipas, nag-donate kami ng 1 million sa baryong ito. Ano? Sa tingin mo wala akong karapatang paalisin kayo? Ang mga Gibson? Hindi ko sila kilala. Siyempre hindi, yang mga hamak na tulad mo. Carrie West, siguradong alam mo. Bakit hindi mo ipaliwanag sa asawa mo? Ang mga Gibson? Oo nga. Mga totoong malalaking tao. Ganoon kalaki hanggang sa bingit ng pagkalugi. Ano ang sinabi mo? Cathy, huwag mo siyang pakinggan. Halos walang sinuman sa Oceana ang nakakaalam na nalulugi na kami. Paano ba niya nalaman yon? Kailangan kong itago ito kay Cathy. Carrie, may hinanakit ka pa rin ha. May hinanakit ka lang dahil napangasawa ko si Howard. Hindi ako makapaniwalang sinabi mo talaga yan. Ang mga Gibson ay malulugi. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Yang mga Gibson. Kung gayon, totoo ang lahat ng sinabi ni Carrie kanina. Bakit ka ganoon kainit ng ulo? Hindi ako. Papalampasin ko sana kayo, ngunit ngayon hindi ako mapapalagay hanggang sa mapalayas kayong tatlo sa baryong ito. Ginoong Ford, may nangaapi sa inyong mga VIP na bisita. Dapat mong puntahan at ayusin sila. Nakabara pa ang aking tricycle sa putik, kaya matagal-tagal pa ako. Sino daw yung nang-aapi sa inyo? Ano ang pangalan mo? Simon Sima. Simon. Ano? Ano? Paparating na ako. Malapit na siyang dumating. Patay kayong lahat. Gusto kong makita si Ginoong Ford na subukang paalisin kami. Tingnan natin kung kaninong panig siya. Narito na ako. Simon, Ginang Kela. Ginang Tsima. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Mabuti naman. Kayo yung mula sa pamilyang Gibson, di ba? Narito para sa memorial ng pamilya ninyo? Oo, kami nga. Sinisindak kami ng mga taong ito. Gusto ko silang mapalayas. Carrie, ibalik mo sa akin ang pink diamond ko ngayon din. At gusto kong humingi sila ng tawad ng nakaluhod. Saka ko lang kayo baka kahabagan. Managinip ka na lang. Sino ang pinapatawad mo? Bingi ka ba o bulag? Siyempre, sila. Ikaw, Huwag kang magalit. alam mo ba kung sino ako? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ba't ikaw si Ginang Gibson? At naglakas loob ka pa akong sampalin? Hindi naman masyadong masakit ang sampal para sa isang tulad mo na nakialam sa teritoryo ko. Paano kung ganito? Hindi mo na kailangang bumalik dito tuwing ilang taon para mag-alay ng respeto. Ilipat na lang ninyo ang puntod ng pamilya ninyo sa ibang lugar. Walang puwang sa aming barangay para sa mga tulad ninyo. Hoy, nagbigay ang mga Gibson ng $1 milyong sa barangay ninyo. Ganito ba ang trato ninyo sa mga tumulong sa barangay ninyo? $1 milyong? Eh ano naman? Alam mo ba kung magkano ang $1 milyong mula 15 taon na ang nakalipas sa halaga ngayon? Kahit na malaki iyon, wala iyon sa amin.
Ang perang iyon ay matagal nang inubos ng dating kapitan ng barangay. Wala kaming nakitang kahit sentimo. Gayunpaman, hindi nito mababago ang katotohanan na nagbigay kami ng 1 milyong dolyar. Hindi ba't malayong kamag-anak ninyo ang kapitan ng barangay na iyon? Kaya tinatawag ninyong donasyon ng perang napunta lang sa kamag-anak ninyo? At ngayon ay naglalakad-lakad kayo na para bang kayo ang tagapagligtas? Ito, Hindi ba't kasalanan mo rin kung bakit wala kang nakuha sa pera? Paano naging kasalanan namin yon? Oo nga. Gayunpaman, ang mga Gibson na ang nagbigay ng pera sa inyong baryo, kaya kami ang dapat pasalamatan ninyo. Si Simon ang tumulong sa aming baryo. Wala kayong ginawa. G. Ford, hindi po ako. Hindi ako nandito ngayon kung hindi nag-ipon ang lahat ng kanilang makakaya para mapag-aral ako. Ang tanging magagawa ko ay magbalik ng utang na loob. Naku, huwag na nga kayong magdrama. Mga walang utang na loob na probinsyano na nagpapanggap na biktima. Nakakatawa talaga. Yung probinsyanong yan ang pag-asa ninyo para yumaman. Probinsyano? Katie, humingi ka ng tawad. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Sa lahat ng mga taon, kailan ba naming itinuro sa iyo na magsalita ng ganyan? Tumahimik ka nga. Wala kang karapatang magsalita. Ikaw meron? Patuloy mong inaasar ang asawa ko sa harap ko mismo? Mukha ba akong patay sa iyo? Mga atrasadong taga-probinsya lang kayo na nagtutulungan laban sa akin. Howard, magsalita ka naman. Sige, naiintindihan kong galit kayong lahat dahil wala kayong nakuha. Ngayong nandito na ako, magdodonate ako ng 3 milyon. 3 milyon, siguradong hindi pa kayo nakakita ng ganoong kalaking pera, ano? Pod. Bibigyan ko ang baryo ng 3 milyon. Pero kapalit, gusto kong umalis na silang lahat ngayon din. Ikaw ang dapat umalis. 3 million? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ikaw, Ipapalis ko na ang puntod ng pamilya mo. Huwag ka nang magpakita muli sa aming baryo. matandang gago ka. Sino bang nagbigay sa'yo ng karapatan na pakialaman ang lote ng pamilya namin? Ay, alam ko. Hindi ka nga kapitan ng barangay. Impostor ka. Siguro kamag-anak mo sila. Nagtutulungan kayo para apihin kami. Kung hindi ako ang kapitan, sino? Ikaw? Galit ka kasi alam mong tama ako. Alam ko na nga eh. Kung tunay kang kapitan ng barangay, hindi mo gaganyanin ang iyong benefactor. Pekeng kapitan ka. Nandyan na ang katotohanan sa harap mo, pero ayaw mong maniwala sa amin, di ba? Nakulong ka na sa sarili mong mundo. Eksakto. Hindi rin kami maniniwala sa'yo. Sino bang maniniwala sa mga magsasaka? Ano naman kung taga-probinsya kami? Matapat ang mga taga-probinsya at masisipag magtrabaho para pakainin ang bansa. Walang kahihiyan doon. Lahat naman tayo'y may ugat sa probinsya kung babalikan ng nakaraan. Eddie, Ginang Gibson, sinasabi mo bang puro lungsod na ang angkan ninyo? Ha, mabuti naman at alam mong ako si Ginang Gibson. Mas mataas ang uri naming tagalungsod kaysa sa inyong mga magsasaka, lalo na ang mayayaman tulad ko. Cathy, wala ka ng pag-asa. Hindi, ikaw. Carrie, simula nang mapasa kabilang bahay ka, naging katulad mo na rin sila. Nagnanakaw, gumagawa ng kalokohan. Ngayon, nakikipagsabuatan ka pa sa kanila para apihin kami. Tatawagan ko ang tunay na kapitan. Tingnan natin kung paano niya haharapin ang mga tulad ninyo. Ano? Sinabi ko na ako ang punong barangay. Pero hindi mo ako pinaniwalaan. Hindi pwede. Alam ko. Ninakaw mo ang cellphone ng punong barangay. Ibig kong sabihin, yan ang ginagawa ng mga magsasaka. Ano bang pinagsasabi mo? Ibalik mo ang cellphone ko. Huwag mo akong hawakan, matanda kang linta. Lumayas ka. Mr. Ford, Tom, okay lang ba? Ang likod ko. Tibayan mo, Mr. Ford. Tatawag ako ng ambulansya. Ang likod ko. O, tumigil ka sa pagpapanggap. Ang mga magsasaka ay nagtatrabaho sa bukid buong araw. Matibay kayo. Isang maliit na pagbagsak lang at nasira ang likod mo? Sigurado ako, ginagawa lang nila para lokohin tayo. lokohin kayo? Hindi ko gagawa ng ganun. Tapos na ba ang palabas mo? Hindi ko siya sinuntok dahil baka mamatay siya. Pero kayo, iba ang usapan. Hindi mo alam ang asawa ko ay hindi lang mayaman.
Siya rin ay black belt sa taekwondo. Binili. Sigurado ako. Anong malaki? Parang hindi na mapapalampas ito maliban kung bibigyan ko kayong mga magsasaka ng leksyon ngayon. Hindi talaga alam ang lugar ninyo. Paano mo siya sinuntok? Alam mo ba siya ang nag-iisang anak ng mga Gibson? Kung may mangyari sa kanya, tapos na kayong lahat. Simon, nandito na ang ambulansya, pero hindi makapasok. Kailangan mo siyang dalhin palabas. Okay lang. Ako ang gagawa. Bilis. Howard, okay lang ba? Hindi pa ako nakaranas ng ganito sa buong buhay ko. Paparusahan ko sila. Nakakatawa. Ako rin. Gusto ko rin silang mamatay. Buti na lang okay si Mr. Ford. Kung hindi, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kasalanan ko kung bakit nagkaganito ang kapatid ko. Carrie, hindi mo ito kasalanan. Wala sa'yo ang sisi sa lahat ng ito, kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Ay, 2:00 na ng umaga. Dapat na akong matulog. Dapat kayong magpahinga. Magandang gabi. Oo. Pupunta na ako sa pinsan ko. Dapat ka ring magpahinga. Ang aga-aga na talaga. Malamang tulog na ang pinsan mo. May susi ka ba? O kaya, magtulog na lang tayo ngayong gabi. Bakit ko ba nasabi yun? Oo, technically mag-asawa tayo, pero 3 araw pa lang tayong magkakilala. Nasaan? Nasaan ang damit mo? Madalas akong matulog na hubot-hubad. Wala rin akong pajama. Sige na nga. Good night. Carrie. Pumapasok ang hangin kapag nakahiga ka ng tagilid. Hindi ako makatulog sa ibang posisyon. Ganon. Ikaw. Anong ginagawa mo? Ganito, hindi papasok ang hangin. Ayos. Simon, pwede bang umusog ka ng kaunti? Akala mo ba? Isa lang akong hamak na tao, di ba? Hindi. Kasi lang, nahahawakan mo ako. Hindi ko mapigilan. Sige, subukan mo naman. Siya, Tama. Simon, ano? bakit ang tulis-tulis ng buto mo? Tumutusok ka sa akin. Magpapakain ako ng marami bukas. Tataba ako. Simon, Ano? ang init ng katawan mo. Mainit na rin ang pakiramdam ko. Maliligo ako ng malamig. Maliligo ng malamig? Wag na lang. Simon. Ano? Carrie, lalaki rin ako. Kung patuloy mong sasabihin ang pangalan ko ng ganyan, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Si. Ano ba yung sasabihin mo kanina? Sasabihin ko sana. Gusto kong magpatayo ng maayos na kalsada para sa baryo. Siya. Kahit anong gusto mo. Pero ngayon, may mas importante. Ano yun? Gusto kitang halikan. Teka, Simon, hindi pa ako handa. Kailan ka pa kaya? Kahit man lang, pagkatapos ng seremonya ng kasal. Siya. Gusto kong maging handa ang kasal ko sa loob ng 1 linggo. Sinong tinatawagan mo sa ganitong oras? Asistan ko. Asisto? Matulog na tayo. Good night. Good night. Simon, G&J, Zimmer. Ano ang agenda ng pulong ngayon? Ako na ang magpapaliwanag.
Kahapon nang dalhin namin si G. Ford sa ospital, nakita namin kung gaano kasama ang kalye. Hirap na hirap makadaan ang mga sasakyan at ambulansya. Napag-usapan namin ni Simon at napagpasyahan naming magpatayo ng bagong kalsada. Ang gandang balita yan. Oo, napakaganda. Buong suporta namin ang nasa inyo. Nakasuporta kami sa inyo. Oo, Simon, sabihin mo lang kung magkano ang kailangan mo mula sa bawat isa sa amin. Sa totoo lang, gusto naming ni Carrie na kami ang magbabayad para sa kalsada. Kailangan lang namin ang kooperasyon ninyo. Paano naman namin maaaring gawin yan? Sa lahat ng mga taong ito, tinulungan ninyo ang lahat na kumita ng mas malaki at mabuhay ng mas maayos. Ngayong kaya na namin, paano namin kayo pababayarin? Oo, hindi namin tatanggapin ang pera ninyo. Oo, hindi pwede. Gifford. Nakahanap na kami ng construction crew. Kami na ang magbabayad ngayon. Hindi pwede, Simon. Gifford, napagpasyahan na yan. Bakit ako ang dapat gumawa ng gawaing bahay? Hindi kita pinakasalan para maging katulong mo. So, ako naman ang inaasahan mong gumawa? Ha? Sobrang stress na ako pagkatapos ng pakikitungo ko sa mga prom di kahapon. Huwag mo nang palalain pa. Hindi mo ba kayang mag-hire ng tagalinis muna? Paano ako makakahanap ng isa? Napakalayo ng lugar na ito, hindi nga makapasok ang mga kotse. Kung may maayos na kalsada ang baryo, nakapagdala na sana ako ng tao mula sa syudad. Maayos na kalsada? Tama. Kung magpapagawa ako ng kalsada para sa baryo, magiging bayani ako. Iyan ang parusa sa pagtrato nila sa akin kahapon. Tapos na ang mga prom ding yon. Howard, ang galing mo. Ang pagpapagawa ng kalsada ay ilang milyon lang ang gastos. At walang-wala ang ilang milyon para sa mga Gibson, di ba? Medyo kinakapos ako ng pera ngayon, kaya ikaw muna ang sasagot nito. Ano? Seryoso ka? Ibig kong sabihin, Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng mga Gibson, at wala ka man lang ilang milyon. O totoo bang nalulugi na ang mga Gibson? ano? Siyempre hindi. Wala lang talaga akong ganoong kalaking pera ngayon. Paano ko malalaman na kakailanganin natin ng ganito karaming pera dito? Bukod pa riyan, mag-asawa na tayo. Kaya ang pera mo ay pera natin, di ba? Totoo yan. Kausapin na natin ang kapitan ng baryo tungkol dito. Uwe. Bakit? Bakit ang ingay sa labas? Tara na. Anong ginagawa ninyo diyan? Anong ginagawa ninyo? Inaayos ang kalsada, hindi mo ba nakikita? Ano? Proyekto ba ito ng gobyerno? Huwag kang magbiro, pribadong pondo ang ginamit sa lahat ng ito. Hindi bababa sa 10 milyong piso ang ginastos dito. Sabi nila, kailangang dekalidad, walang tipid-tipid. Wow, malaking tulong iyon sa barangay. Pribadong pondo? Ano? May mayaman ba sa Oceana na nagpasya mag-abuloy? Siyempre hindi, galing ang pera sa isang tao dito sa barangay. Imposible. Sino dito ang may 10 milyong piso para lang ipaayos ang kalsada? Hoy, mukha ba akong nagsisinungaling sa'yo? Tingnan mo, dumating na sila. Teka, ano? Ikaw, Bakit nandito ka pa rin? Ginang Zimmer, heto ang plano. Tingnan ninyo kung ayos na. Kung ayos na, mag-uumpisa na ako kaagad. Sige, ito na ang gawin natin. Walang problema. Carrie, kailangan mo bang laging makialam sa akin? Kailan pa ako nangialam? Ako ang mag-aayos sana ng kalsada, tapos, naunahan mo ako. Sinasadya mo ito, hindi ba? Baliw ka ba? Paano ko malalaman? Ako ang nagmungkahing ayusin ang kalsada at ako ang nakahanap ng manggagawa. Paano naging laban sa iyo iyon? Eksakto. Bakit ka ganyan? Hindi makatuwiran. Wala kang karapatang magsalita dito. Carrie, wala kang kahit sentimong ibinigay si Itay nang umalis ka. Kaya sabihin mo sa akin, saan galing ang pera? Galing saan ang pera? Sa tingin ko, siya ang nagnakaw ng brilyante at ng pera. Kung gusto mong isipin na ako ang nagnakaw, sige, hindi ka maniniwala sa akin kahit sabihin ko sa iyo ang totoo. Mr. Miller, magpatuloy po kayo. Walang problema. Oras na para magtrabaho. Mga kasama. Tigil na ngayon din. Kung ninakaw na pera ang ginagamit nyo dito, edi technically, ako ang nagpopondo nitong kalsada. Dapat sa akin makinig ang construction crew. Kapag sinabi kong hindi pwede, edi hindi pwede. Mrs. Zimmer. Katie, kailan ka titigil sa kalokohan mo? Ang pink na brilyante at ang pondo para sa kalsadang ito ay walang kinalaman kay Papa. May ebidensya ka ba? Kung hindi ka maniniwala sa akin, tatawagan ko si Papa at hayaan mo siyang magpatunay. Laging kakampihan ka ni Papa.
Siyempre sasabihin niyang ibinigay niya yan sa'yo. Nagbibiro ka ba? Alam mong totoo ang sinasabi ko. Kung hindi ako nagtanggol sa sarili ko, nandito pa rin ako sa maliit at liblib na baryong ito. At sa tingin mo, hindi ka paborito ni Papa. Ang hirap mong paniwalaan, kaya kahit anong sabihin o gawin ko, hindi ka maniniwalang wala akong kasalanan? Dahil may kasalanan ka na mula pa sa simula. Carrie, umalis ka na at iwan mo ang crew kung ayaw mong magsisi. Paano kung hindi ako sumunod? Eh di ako na ang bahalang magturo sa'yo, kapalit ng mga magulang natin. Ikaw ang kailangang turuan. Kung hindi ka namin inispoil nitong mga nakaraang taon, hindi ka sana naging ganyan. Ikaw. Kati, sinampal mo ba ako? Paano mo nagawa yun? Kung hindi kita papaluin ngayon, mas masakit pa ang sasabitin mo sa buhay. Wala kang karapatang magsermon sa akin, dahil lang mas matanda ka. Sino ka ba? Wala kang karapatan na sampalin ako. Howard, sampalin mo rin siya. Dalawang beses na niya akong iniligtas. Mukhang hindi ka natuto kahapon. Nandito ka na naman. Minamaltrato mo ang asawa ko. Gusto mo bang mamatay? Makinig ka, hampas lupa. Ako ang nag-iisang anak ng mga Gibson. Huwag kang maglakas loob. Ang lakas ng loob mong mangapi ng asawa ko sa teritoryo ko, walang makakatakas sa akin, kahit ang Diyos mismo. Seryoso ka bang nagtatago sa likod ng babae para lang makaligtas? Anong klaseng lalaki ang gumagawa niyan? Howard, Oh, ano ba yan? Ang tunay na lalaki, hindi mananakit ng babae. Nagpapahaba lang ako ng oras. At saka, hindi ka naman niya sinaktan. Eh di hindi ka pala lalaki. Ikaw, sawang-sawa na ako sa'yo. hoy, tumigil ka na. Tingnan mo, pinagtatawanan na tayo ng lahat. Carrie, ikaw ang may kasalanan nito. Ako na naman ang may kasalanan? Kapag may nangyaring masama, ako na naman palagi ha? Kung hindi ka nauna pang ipinanganak, ako sana ang nag-iisang anak. Ikaw ang dahilan ng lahat ng sakit na naramdaman ko sa buhay ko. Ganito pala ang palagi mong pagtingin. Hindi ba pumasok sa isip mo na kung wala ka, ako sana ang nag-iisang anak ng asawa ko? Ibig kong sabihin, ikaw ang bunso. Ano ba ang alam mo? Isang hamak, wala kang kahit anong mapapamana. Oo, at paano kung meron kami? Alam na alam mo kung sino ang nakuha ng 90% ng ari-arian ng pamilya sa testamento ni tatay. Kung wala ka, lahat sana ay akin. Ni 10%, ayaw mo ba ibigay sa akin? Bakit ko gagawin yun? Magkano ang 2% ng ari-arian ng pamilya ninyo? Mga 30 milyon. 30 milyon? Tama ang asawa ko. Wala kang karapatang makuha ang anuman sa ari-arian ng mga West. Lahat ay sa kanya. Lampas ka na. Ayos lang. Ang akin ay iyo. Pero ito ang pera na taon mong pinaghirapan. Basta masaya ka. Ipapanotaryo ko ang lupa bukas at ililipat sa pangalan mo. Nakakatawa ito. Bakit mo pa kailangan ng notaryo para lang sa ilang ektaryang lupa? Tigilan mo ang pagpapahiya sa sarili mo. Ilang ektarya? Alam mo ba kung sino siya? Isang magsasaka lang ba siya? Alam mo ba kung gaano kalawak ang lupa niyang inuupahan? Siya ang pinakamayaman sa buong palibot. Nakita mo na ba ang totoong pera? Magkano ba ang halaga ng ilang ektaryang lupa? Hoy, huwag mo silang sisihin. Akala ng mga magbubukang ito, pag may ilang ektarya ka, mayaman ka na. Ay, kayo naman. Ayos lang. Hindi mo mauunawaan ang mga batang itong laking luksurya at ang mga maling pananaw nila. Magtrabaho na kayo. Ako na ang bahala dito. Sige. Hoy, sabi ko. Mga lalaki, magtrabaho na kayo. Akala mo mapipigilan mo ang proyekto namin? Panaginip lang yan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Umuwi ka na. Ngayon na. Tigilan mo ang pagiging pasaway. Hindi ako aalis. Subukan mo nga. Tama siya. Narito kami para igalang ang aming pamilya. 3 araw pa bago ang seremonya. Hindi kami aalis hanggat hindi ito natatapos. Kung ganoon, huwag kayong makialas at huwag magsimula ng gulo. Mas mabuti pang umalis ka pagkatapos nito. At bakit kita pakikinggan? Hindi. Gusto kong guluhin ang lahat para lang magalit ka. Hindi ako aalis. Masaya ka lang kapag ako'y nagdurusa. Yun ba? Ito ang bunsong kapatid na inalagaan ko sa buong buhay ko. Carrie, huwag kang malungkot. Sino mang maglakas loob na saktan ka, pananagutan nila sa akin. Narito kayo para sa alaala ng pamilya ninyo. Tingnan natin kung paano mo gagawin yan nang wala ang lupain ng pamilya ninyo.
Ikaw na magsasaka, binabalaan kita, huwag mo ngang isipin yan. Ginoong Ford, ako si Simon. Kumuha ng mga lalaki. Hukayin ang libingan ng pamilyang Gibson. Anong lakas ng loob mo? Seryoso ka ba? Hindi ba yan sobra na? Kung may mangyari, ako ang may pananagutan. Utang inang magsasaka. Makinig kayo, kung hawakan ninyo ang libingan ng aking pamilya, babalatan ko kayo ng buhay. Sige, gusto kong makita mong subukan mo. Ang libingang yan ay huhukayin ngayon. Kahit ano pa ang mangyari. Kayong magsasaka, hindi ka ba natatakot sa masamang swerte na dala ng paggambala sa patay? Dapat kang magpasalamat na may mga batas o hindi ako titigil diyan lang. Ako ang may-ari ng bawat pulgada ng lupa sa milya-milya. Kung gusto kong hukayin ang isang libingan sa aking lupa, kahit na ang Diyos ay hindi ako mapipigilan, bakit hindi ka nalang magpakasama? Ikaw, Ang ating prioridad ngayon ay pigilan ang mga taga-nayon. Simon, hindi ba masama ang maghukay ng libingan ng iba? Ang libingan ng kanilang pamilya ay nasa gitna ng kalsada. Kailangan natin itong ilipat para sa proyekto ng kalsada. Huhukayin natin ito kahit ano pa ang mangyari. Mga lalaki, maghukay tayo. Tara na. tumigil ka dyan. Huwag mong hawakan ang libingang yan. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Gibson. Isang salita mula sa akin. At tapos na kayong lahat. Maghukay na lang. Ako ang sasagot kung may mangyari. Hukay. Matandang gago ka. Kailangan mo pa ng aral pagkatapos ng kahapon. Ikaw ang dapat turuan ulit, sa tingin ko. Ikaw, Kahapon? Anong nangyari kahapon? Siya ang nagpasugod kay G. Ford sa ospital. Ano, binalakid nila ang ating kapitan? Isang bagay ang pang-aapi sa akin. Pero pati si Ginging, Keller, kahit si Ginging, Zimmer, hiniling pa nilang palayasin ko sila sa ating nayon. Ginugulo ninyo si Simon at ang kanyang pamilya. Gusto mo bang mamatay? Nakita ko rin silang nakikialam sa proyekto sa kalsada ni Ginang. Zimmer. Walang lugar ang puntod ng pamilya mo dito. Oo, nakakaharang naman talaga yan. Hukayin ninyo. Oo, hukayin ninyo. mga probinsyano kayong lahat. Alam ba ninyo kung sino ako? Alam ba ninyo kung kaninong pamilya ang puntod na yan? Howard, kumalma ka. Malamang hindi alam ng mga probinsyanong ito kung sino ang pamilyang Gibson. Siyempre alam ko. Kilala ko ang lolo sa tuhod mo. Sa antas. Mas mataas pa ako sa tatay mo. Ano naman kung yumaman siya nang umalis sa nayon? Ano naman kung may pera siya? Hindi niya kailanman tinulungan ang nayong ito para umunlad. Oo. Hindi tulad ni Simon. Iniahon niya tayo sa kahirapan nang siya yumaman. Sa huli, pera lang pala ang gusto ninyo, ha? Tingnan ninyo. Mga 100 pamilya ang nandito. Bibigyan ko ng 700 bawat pamilya. Mula ngayon, ako ang susundin ninyong lahat. Anong pinagtatawanan mo? Pinagtatawanan ko ang inyong kamangmangan. Alam ba ninyo kung magkano ang kinikita nila sa isang taon? Magkano yan? Kahit na may buwan ng kita na 1,000, $12,000 lang yan sa isang taon. Sa tingin ko, bahagya lang yan sa itaas ng poverty line. Tapos, bawat pamilya ay makakakuha ng 1,20,000. Masaya ka na? Anong problema niya? Sino ang maniniwala dyan? Mas malaki pa ang kinikita namin dyan. Man lang ay magpakasinsero ka. Loko ka ba? Nagsasalita ka ng kung ano-ano kahit wala ka namang sariling bahay. Pinabayaan lang namin sila dahil nakatira kami sa lungsod. Tama. Binigyan ni Simon ng bahay ang bawat pamilya. Oo. Bakit hindi mo ako sinabihan? Dahil sa kanila kung sino ako ngayon. Ito na lang ang magagawa ko. Sana kasing pasasalamat ng kapatid ko ay katulad mo. Sayang. Dapat may hangganan ang mga kasinungalingan mo. Nagpagawa siya ng bahay para sa lahat. Alam mo ba kung magkano ang halaga noon? Puro pera na lang ang pinag-uusapan mo. Malaking bagay ba yon? Siyempre naman. Ang mga mayaman lang ang may tunay na kapangyarihan. Si, sa logic mo, mas mataas ako sa'yo. Mula ngayon, ang salita ko ang batas. Ilipat mo ang puntod ng iyong mga ninuno. Panaginip lang yan. Ikaw ang nananaginip. Mga kapatid, huwag niyo siyang pansinin. Maghukay na tayo. Sige. Sino ang may lakas ng loob? Hindi mo ito masisimot habang ako'y buhay pa. Bilis, tumayo ka. Tigil na. Nakakahiya. Hindi sila pwedeng gawin ang gusto nila. Bilisan mo, humiga ka kasama ko. Ayoko. Nakakahiya. Bitawan mo ako. Bitiw. Alam kong hindi ka lang manonood. Magiging kapatid kita habang buhay basta isuko mo ang mana mo at ang pagmamahal ni Dad. Seryoso ka ba? Nag-aalala lang ako baka makaabala ka sa kanila. Ikaw. Naglakas loob siyang saktan si Mrs. Zimmer. Dala ninyo siya.
Ngayon din. Ano, umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Dala ninyo siya, isama ninyo rin siya. Tumigil kayo. Sandali. Sabi ko, tumigil. Bitawan ninyo ako. Papatayin kita. Papatayin ko kayong lahat. Maghukay. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Papatayin ko kayo. Umalis kayo sa aming nayon. Kung gagambalain ninyo ulit si Kari, pananagutan ninyo yan. Anong ginagawa mo? Makinig kang mabuti. Wala kayong pakialam si Kerry sa yaman ng pamilya ninyo. Pero ipagtatanggol niya ang karapatan niya kung may galawin kayo. Malinaw ba? Hindi ka welcome sa Brookvale. Umalis ka. Layas. Tumalikod ka. Gago ka. Kumalat ka. Mga basura. Punyeta ka. Sa West puta ka. Gagantihan kita rito. Gagantihan kita rito. Umalis na ba sila? Oo. Kung iisipin ang ugali ni Katie, hindi niya palalampasin ito pagkatapos ng ganitong kahihiyan. Si Howard naman, hindi rin maganda. Nag-aalala ako na. Huwag. Nandito ako para sa'yo. Ang buong Brookvale ay nasa likod mo rin. Malapit na ang ating kasal. Oras na para ayusin ang iyong wedding dress. Ganoon na ba kabilis? Hindi na ako makapaghintay na makasal sa'yo. Tigilan mo ang mga ganyang salita. Titigil na ako kung nahihiya ka. Ganito ka ba lagi ka-eksperto sa bawat potensyal na partner? Gusto mong malaman kung ganun din ka-eksperto ako kung si Katie ang pakakasalan ko? Sa totoo lang, ang taong gusto kong pakasalan ay ikaw pa rin. Ikaw at wala nang iba. Mukhang hindi mo naaalala. Nagkita na ba tayo dati? Ayos lang. Hindi mahalaga yon. May buong buhay tayo para kilalanin ang isa't isa. Huwag mo akong pansinin. Sige, magpatuloy kayo. Magpatuloy. Ito. Hindi ito ang... Tatay, Ano na naman ngayon? paano mo hinahayaan na ganito na lang ako pag malupitan ni Kari? Katie, matanda ka na. Bakit hindi ka pa rin nagbabago? Tatawagan ko si Howard para sunduin ka niya. Huwag mo siyang banggitin sa akin. Dahil sa kawalan niya ng kakayahan kaya ako napasubo sa ganito. Siya ang sinisisi mo? Ikaw ang nagpumilit na pakasalan siya. Talaga bang? Kailangan ko talagang pakasalan ang probinsyanong iyon. Hindi ako mabubuhay doon. Wala akong pakialam. Kailangan mo akong tulungan. Sabihin mo, paano kita tutulungan? Gusto kong ipamahagi muli ang mga ari-arian ng pamilya. Sabihin mo ng malinaw kay Kari na wala siyang makukuhang kahit ano sa yaman ng pamilya natin. Kapatid mo siya. Wala akong pakialam. Tatalon ako sa gusali kung hindi mo ako tutulungan. Oh, see. Gagawin ko ang gusto mo. Bago iyon, kailangan mong tapusin ang kasal mo kay Howard at mamuhay ng tahimik. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa akin. Tatay, salamat. Ang kapal ng mukha ng mga taga-probinsyang iyon na hiyain tayo ng ganito? Sino ba sila para gawin iyon? Nanay, kailangan mong gumawa ng paraan. Nasa malalim na tubig na tayo sa ngayon. Kung gayon, tatapusin ko na ang kasal ko kay Cathy. At ipapahayag ito sa lahat. Kapag nakuha ko na ang mga ari-arian ng mga West at pondo mula sa iba, gigipitin ko ang mga probinsyanong iyon. Noong sinabi mong sa lungsod gaganapin ang kasal natin, ang ibig mong sabihin ay sa Oceanus Hotel? Karapat-dapat lamang ang pinakamaganda para sa asawa ko. Hindi ba puno na ang booking nila sa susunod na 2 taon? Paano ka nakakuha ng slot? Huwag kang mag-alala, Mrs. Simmer. Ito ay, Ang aking assistant, si Henry Doyle. Siya ang humahawak sa aking mga investment. kumusta? Ikinagagalak kitang makilala. Naasikaso ko na ang mga bagay dito. Maaari mong tingnan ang schedule. Kung walang pagbabago, maaari nang ituloy ang lahat. Tara na, Dito po. mukhang maayos na ang lahat. Iiwan ko na sa iyo ang iba. Kailangang magpaayos ng wedding dress si Carrie. Sige, nakontak ko na ang bridal shop. Maaari na kayong pumunta roon kaagad. Sige, paalam.
Alam mo ba kung sino ako? Ako ang panganay na anak ng mga Gibson. Dapat magamit ko ang bulwagan sa weekend na ito, anuman ang mangyari. Nakareserba na po ito para sa weekend. Mangyaring magpareserba na lang po kayo. Pareserba? Pagkatapos ng 2 taon pa lang kami makakapagpakasal? Hindi ko kayang maghintay ng ganoon katagal. Maaari po kayong sumubok sa ibang lugar. Dapat sa pinakamagandang hotel sa Oceana gaganapin ang kasal ko. Gusto mong lumipat ako sa iba? Minamaliit mo ba ako? Sino ang nagpareserba ng bulwagan para sa weekend? Tawagin mo siya ngayon. Doblehin ko ang bayad at paalisingin ko sila. Doble? Alam mo ba kung gaano ito kamahal? Ano ang mas mahalaga sa'yo, pera o reputasyon? Gusto mo bang gumastos ng ganyan kalaki dahil lang ang tatay ko ang magbabayad? Akala mo ba pakialam ng pamilya ko sa maliit na halaga? Si. Gusto naming makita ang nag-book ng hall. Magbabayad kami ng doble para makuha ang slot niya. May sasabihin ka ba? G. Doyle? Sino siya? Hindi mo siya kilala. Siya ang nagtatrabaho para sa misteryosong tycoon ng Oceana. Si G. Doyle ang kumakatawan sa tycoon na ito sa lahat ng mga pamumuhunan at negosyo. G. Doyle, ikakasal ka ba sa weekend? Maghahanda ako ng magandang regalo para sa'yo. Hindi ako ikakasal. Ang boss ko ang ikakasal. Ang tycoon ang ikakasal? Talagang kailangan kong maghanda ng regalo. Hindi niya kailangan ng mumurahing regalo mo. At saka, hindi ba nag-alok ka ng dobleng bayad para makuha ang karapatan sa paggamit ng hall? Hindi, nagkakamali lang kayo. Nagkakamali lang. Aalis na ako. Tara na. Umalis na tayo. Talaga bang hindi tayo magkakaroon ng kasal sa Oceanus Hotel? Pwede naman tayong humanap ng kahit anong hotel at magpakasal sa Sabado. Kung makakapunta tayo sa kasal ng tycoon sa Linggo, ipapakita nito na ang mga Gibson ay pangalawa lang sa kanya. Pero, Walang pero-pero. Magpa-fitting ka na at tapusin na natin ito. Pasensya na sa mga cravings ko. Huli na ba tayo sa bridal shop? Hindi. Buti naman. Pasok na tayo. Hoy, anong ginagawa mo? Nandito kami para ipaayos ang wedding dress ko. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Bridal shop? Kami ang pinakamagandang bridal shop sa buong Oceana. Nagbebenta lang kami, hindi nagpaparenta. Pumunta ka na lang sa Pisces para bumili ng $200 na wedding dress. Tingnan mo ang gusot mong damit. Umalis ka na. Nakakaabala kayo sa negosyo ko. Ano naman ang problema sa suot namin? Mura lang ang suot mo. Mayayaman lang ang aming sinisilbihan. Branded na damit ang kailangan. Grabe naman ang pag-iisip mo. Bakit hindi ako nagulat? Saan ako kukuha ng oras para paglingkuran ang bawat isang customer? Natural lang na unahin ko ang mayayamang customer. Umalis na kayo. Sigurado ka bang hindi mo kami paglilingkuran? Siyempre. Tingnan mo, nandito na ang mga customer ko. Hindi ko hahayaang makaapekto kayo sa negosyo ko. Tuloy po kayo. Ano pong maitutulong ko? nandito kami para bumili ng wedding dress. Nandito ka rin pala. Para sa kasuotan sa kasal ka rito. Hindi ba't para doon ang mga bridal shop? Hindi customer natin ang prom-ding ito. Miss, mga customer na klasyado lang ang pinagsisilbihan namin, na marunong mag-ayos, tulad mo. Naririnig mo ba yan, Carrie? Hindi ka welcome dito. Magandang itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. At higit pa riyan, ang pinakamurang kasuotan sa kasal nila ay 3 milyon. Hindi mo yan kayang bilhin. Mahal ba yon? Dapat may hangganan ang kabalbalan mo. Gawin mo ang gusto mo, pero huwag mong ipagkalat na isa kang West. At bakit hindi? Sino ang nakakaalam? Sabihin mo na. Tiyak na ipaghihiganti ka ni Dad para sa akin. Tungkol sa dahilan, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Oo nga pala. Tandaan mong dumalo sa kasal ko. Hindi ako pupunta. Nag-aalala ka ba na mapapahiya ako ng walang kwentang basurang ito? Hindi gumagana sa akin ang mga pang-aasar na yan. Si, bahala ka. Kung ayaw mong dumalo sa kasal ko, umalis ka na. Bakit naman? Sabi ko ayaw kitang paglingkuran. Hindi mo ba nakikita na may customer ako? Ayaw mo. Pwede kitang ipatawag ng seguridad. Hindi na kailangan yan. Umalis ka na kung alam mong may mabuti para sa'yo. Tawagin mo ang manager mo. Tanggal ka na. Gusto mong tanggalin ako. Makinig ka. Hindi ako matatakot kung tatawagin mo siya. Ako ang pinakamagaling na sales dito. Kahit ang may-ari ay hindi ako tatanggalin. Anong nangyayari? Tingnan mo, nandito na siya. Bakit hindi ka magreklamo? Naririnig ko kayong nag-aaway hanggang dito. Negosyo ang pinatatakbo namin dito. Hindi lugar para magingay. Sandali. Tinatanggal lang ng empleyado mo ang ilang basura sa paningin ko. Hinahangaan ko ang kanyang etika sa trabaho. Tama, nais ko ring purihin siya.
Gusto ko na nag-employ ka ng ganoong katalinong sales girl. Paumanhin, may inaasahan kaming importanteng customer, at hindi kami magbubukas sa mga dayuhan. Importanteng customer, hindi ba sila iyon? Sumisigaw ang suot nila ng malalim na bulsa. Siyempre kami. Hindi mo ibig sabihin ang mga taong ito, di ba? Taong. Simon, hindi ako naniwala nang sabihin sa akin ni Henry ang balita. Ikaw nga talaga. Asawa mo ba siya? Maganda siya. Ito si Sally Wright, anak ng kapitbahay ko. Kinasasabikan kitang makilala. Mahusay. Mahusay ito. Narito na ang aming importanteng customer. Linisin ang sahig. Mga mahal na customer, umalis na kayo. Seryoso ka? Sila ang hinihintay mo? Ganun pala. Isa ka ring taga Brook Valley. Ginamit mo ang koneksyon mo para makakuha ng wedding dress para sa kanila. Alam ko na. Paano sila naging importanteng customer? Inaabuso mo ang autoridad mo. Gusto mo bang i-report kita sa boss mo? I-report ako. Nandito ang boss ko. Sige. Siya? Siya? Hindi lang ikaw ay inaabuso ang iyong kapangyarihan. Sinasabi mo pa na ang taong probinsyano na ito ang boss mo. Si Simon talaga ang boss namin. Dahil sa kanya, ako nakakuha ng trabahong ito. Katarantaduhan. Tawagin mo ang totoong boss mo ngayon. Gusto kong paalisin ka. At siya ang i-promote. Narito ako, at ayaw kong gawin iyon. Pigilan mo. Hindi ka ba napapagod sa palabas na ito? Simon, huwag mo nang pakialaman. Ang mga taong katulad niya ay hindi maniniwala sa kahit ano. Totoo, may tao ba diyan? Dalhin ninyo sila palabas. Security, ay escort ninyo sila palabas. Huwag mo akong hawakan. Ano ba? Bitawan mo ako. Bitawan. Baliw ka ba? Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Paano mo ipapaliwanag ang sarili mo? Si Sally ang manager mo. Paano ka gumanon? Inabuso niya ang kanyang kapangyarihan. Duda ako na pananatilihin siya ng ating boss. Pwede mo bang ulitin yon para sa akin? Mr. Doyle, inabuso ni MS Wright ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng sapilitang pagtawag sa kanyang mga kaibigan. Bilang mahalagang customer natin, dapat mo siyang tanggalin. Sige, ayon sa gusto mo. Tanggal ka na. Mr. Doyle, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Siya ang may kasalanan. Napanood ko na ang footage ng CCTV natin. Ikaw ang tinatanggal. Bakit? Ang dalawang inainsulto mo ay ang boss ko at ang asawa niya. Imposible yan. Walang mayamang customer na magdadamit ng ganyan. Palayasin mo siya at sabihan ng lahat ng negosyo sa Oceana na huwag siyang empleyuhin. Ngayon din. Ito. Mr. Zimmer, Mrs. Zimmer, paumanhin sa pagkahuli ko. Hindi mo kasalanan ito. Sally, tulungan natin si Mrs. Zimmer. Sige, dito po tayo. Ang gown na ito. Ito ba? In order ito ni Simon ilang taon na ang nakalipas. Lahat ito'y gawa sa kamay at kakagawa lang 2 araw ang nakalipas. Nagkakahalaga ito ng 44 na bilyon. 44 billion. Malaking halaga ito, kahit para sa kanya. Sinabi mo, in order yan, ilang taon na ang nakalipas? Maiintindihan mo kapag naalala mo na ako. Kailan tayo nagkita dati? Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Oras na para subukan ito. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Mali ba ang suot ko? Napakaganda ng asawa ko. Tigilan mo yan. Nandito pa rin sina Sally at Henry. Sally, Henry, pwedeng magbigay kayo ng konting espasyo? Yes. Anong ginagawa mo? Carrie, napapangitan ako sa'yo. Hindi ko na mapigilan. Kamusta? Sakto ba? Perpekto.
Pero paano mo nalaman ang sukat ko? Isang tingin lang ang kailangan ko para tandaan ka. Napaka-cheesy mo. Ikaw? Handa na ako. Carrie at ang asawa niyang hampas lupa ay lumampas na sa limitasyon. Ikaw ay Howard Gibson. Paano nila kayang basta-basta kang paalisin? Tapos ka na? Ang mga probinsyanong yan ay palaging nagkakaisa. Wala rin ang mga bodyguard ko. Ano ang gagawin ko? Hindi. Hindi ko papayagan ito. Ang priority natin ay magpakita sa kasal ng tycoon. Kapag na-establish ko ang dominance ko, ang pag-crush sa mga hampas lupa ay magiging simpleng bagay. Talagang gagawin natin ang kasal natin ng basta-basta? Napakahiya. Hayaan mo na. Sisiguraduhin ko na ang kasal natin ay magiging perpekto. Pangako ko sa'yo, Ganun dapat. ang tatay mo ang nagbabayad. Kapag nahalo out ko ang pamilya mo, itapon ko lang yo. Hindi. Ano? Papakausap ko ang tatay ko sa kanya. Habang nasa town pa siya. Hello, tatay. Inapi ako ulit ni Carrie. Carrie West! Tatay. Tatay? Pwede mo rin siyang tawaging ganoon. Ikaw ba si Simon Zimmer? Kailangan kong makausap ang anak ko. Kaming dalawa lang. Hintayin mo ako sa kotse. See ya. Carrie West, anong klaseng kapatid ka ba? Ano na naman ang ginawa ko? Ano na naman ang sinabi ni Katie ngayon? Hindi ka lang pupunta sa kasal niya. Pinilit mo pa ang asawa mo at mga kamag-anak na paalisin siya sa bridal shop? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan na ibinigay mo sa kanya? Siya ang unang nanakit at nang insulto sa akin at kay Simon. Kapatid mo siya. Hindi mo ba kayang palampasin yon? Hanggang saan pa ba ako dapat magpalampas? Hindi pa ba ako nakagawa ng sapat? Wala na ba akong karapatang tumayo para sa sarili ko? Alila ba ako niya habang buhay? Tumahimik ka. Carrie, Napaka-partial mo kay Katie, ha? Para sa kanya, hahampasin mo ako? hindi ako nagpapakita ng paboritismo. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Makinig kang mabuti. Dapat kang dumalo sa kasal ng kapatid mo. At Ano yon? Wala na akong pakialam. Kailangan mong tulungan ako. paano kita tutulungan? Gusto kong ipamahagi mo muli ang mga ari-arian ng pamilya. Sabihin mo ng malinaw kay Carrie na wala siyang makukuhang kahit ano sa yaman ng pamilya natin. Talagang hindi. Kapatid mo siya. Tatalon ako sa gusali kung hindi mo ako tutulungan. Sasabihin ko sa iyo yon sa araw ng kasal. Bakit hindi mo masabi ngayon? Hindi. Sa araw na yon dapat. Sige, pupunta ako. Ako na. Ayos na. Dapat sinabi mong oo ka agad. Tatay, Ano yon? alam mo na ang kasal ni Katie sa Sabado, di ba? Alam mo ba kung ano sa linggo? Ano yon? Mukhang hindi mo man lang binasa ang imbitasyon ko. Invitation? Sir, ito po ang imbitasyon ni MS West. Tungkol siguro sa kasal niya. Hindi niyo po ba ito babasahin? Matanda na siya. Tiwalang kaya niya yan. Abala ako, kaya mamaya na lang. Ang dami kong ginagawa nitong mga nakaraan, kaya hindi ko pa nabasa. Ikakasal ka sa linggo? Huwag kang mag-alala. Pupunta ako. Hindi ka ba nagkakampihan? Sino ang maniniwala dyan? Ano ang sabi ng tatay mo? Tungkol ba kay Katie? Sasabihin kong si Katie ang nagsimula. Depensa lang iyon. Simon? Ang sama ng pakiramdam ko. Pwede mo ba akong yakapin? Siyempre. Yayakapin kita hanggat gusto mo. Pareho kaming anak niya. Bakit siya ganoon maghiling? May kinikilingan ng lahat sa ilang antas. Ang pagkakaiba lang ay kung gaano kalaki. Totoo yan. Kaya pala gusto ng tatay ko na umattend ako sa kasal ng kapatid ko sa Sabado, kahit na ikakasal ako sa Linggo. Wala siyang pakialam na kailangan ko ng oras para maghanda para sa kasal ko. Ang iniisip lang niya ay si Katie. Hindi naman natin kailangang umaten. Kung ayaw mo, Tara na. Baka ito na ang huling tulak na kailangan ko para tuluyan na silang tinalikuran. sasama ako sa'yo.
Simon. Salamat. Swerte ko at nakilala kita. Hindi, ako ang swerte. Sandali, kayo ba ang kapatid ng bride at ang bayaw niya? Oo, ano yon? Sabi ng mag-asawa, galing kayo sa probinsya. Lahat ng bisita namin ay kilalang tao sa Oceana. Para hindi sila ma-offend, pinapasamahan kayo nila sa akin. Ano to? Inimbita nila tayo. Pero ayaw nila tayong makita. Nagtatrabaho lang ako rito. Pakiusap, huwag niyo itong gawing mahirap. Okay lang. Ayaw na nga naming umattend sa kasal na ito mula pa lang. Gusto ko lang malaman kung hanggang saan ang tatay ko at si Cathy para saktan ako. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Ikaw na ang magpatnubay. Dito po. Dito kayo. Gusto ng mag-asawa na dito kayo maghintay. Ang dressing room? Bukod sa pinapaligiran tayo, ayaw pa nila tayong makita? Yun ang sabi nila. Sinusunod ko lang ang utos. Hindi ko sasaktan ng mensahero. Pwede ka nang umalis. Pumunta na tayo sa pangunahing bulwagan. Anong ginagawa mo? Kalimutan mo na. Ang dami nila. Hindi ko kayang tumayo lang dito at panoorin ang asawa kong inaapi. Okay lang. Sanay na ako. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya nilang gawin. Tapos na ba ang kasal? Siyempre, Gusto mo akong narito, pero hindi mo ako pinayagang dumalo. Ano ang ibig sabihin nito? Dad, kasal na ako kay Howard na yun. Hindi ba dapat tuparin mo ang pangako mo? Lahat ng aking ari-arian ay mapupunta kay Katie. Hindi mo kakailanganin ng maraming pera dahil maninirahan ka na sa liblib na lugar. Kaya pala kayo nag-ingay tungkol sa pagpunta ko sa kasal niya? Mr. West, hindi ba napakalayo na ng ginagawa mo? Carrie ay anak mo rin. Wala kang karapatang magsalita tungkol dito. Ang pagpapakasal sa anak ko hindi magbibigay sa iyo ng access sa aking mga ari-arian. Hindi ako nababahala tungkol dito. Pero ang anak mo ay nararapat sa kalahati nito. Pero ibibigay mo ang lahat sa Cathy. May karapatan ako na ibigay ito sa sino mang gusto ko. Katie ay magpapakasal sa mga Gibsons. Kailangan niya ang pera para protektahan ang sarili. Carrie, ikaw ay anak ko at kapatid ni Katie. Umaasa ako na maiintindihan mo. Dad, kung ako ang magpapakasal sa Howard, gagawin mo rin ba ang parehong para sa akin? Iba ang sitwasyon. Kung ang kapatid mo ay magpapakasal sa isang probinsyano, hindi siya makakayanan. Ang pera ay makakatulong sa iyon. Tama ang desisyon kong pumunta rito. Tapos na ako sa pamilyang ito. Wala akong gusto kahit isa. Katie ay maaaring kunin ang lahat. Simon, tara na. Hindi ka maaaring umalis. Pirmahan mo ito. Binigay ko na ang claim ko. Ano pa ang gusto mo? Paano kung malalaman kung talagang tutuparin mo? At kung tumanggi ako? Sana swertihin ka sa pag-alis. Dad, Anong ginagawa mo? Walang makakapilit sa kanya. Tatay, tingnan mo sila. Hindi ka rin ligtas dito. Mr. West, tingnan mo nga itong probinsyano. Ang lakas ng loob niyang bastusin ka. Tama, nambuli siya sa amin noong nasa Brookvale pa kami. Malinaw na ikaw ang target niya ngayon. Carrie West, tingnan mong mabuti. Tingnan mo siya. Ang kapal ng mukha. wala namang ginawang mali si Simon. Si Katie ang unang lumampas. Tang mo, huwag mong ibahin ang usapan. Sasampalin mo na naman ako? Gawin mo. Ayos ka lang ba? Katie, anong ginagawa mo? Tatay,
Hindi mo ba ako kakampihan? Ikaw, Lagi mo nang pinapaboran si Katie. Mula nang mawala si nanay, palagi kong iniisip kung ampon ba ako. bakit hindi kita magiging anak? Kung ganon, bakit mas mabuti ang trato mo sa kanya? Kahit mahal niya tayong dalawa, may paborito pa rin. Tatay, ito ba talaga ang gusto mong sabihin? Carrie, mas matanda ka. Dapat mas maintindihin ka. Dahil lang 2 taon akong mas matanda, kailangan kong tiisin ang lahat ng ito. Ano ba ang tinitiis mo? Noong wala pa ako, ikaw lang ang may pagmamahal ni tatay at ni nanay. Utang mo sa akin to. Mr. West, kung hindi kayo magiging patas, bakit pa kayo nagdesisyong magkaroon ng isa pang anak? Mas matanda si Carrie. Dapat siya ang umunawa. Bakit? Bakit siya dapat dahil lang mas matanda siya? Marunong ba kayong magpalaki ng anak? Wala kang pakialam dyan. Anak ko si Carrie. Kailangan niyang makinig sa akin. Sino ba ang mas mahal mo? Si Carrie o si Katie? Mr. West, dahil hindi niyo mahal si Carrie, ako na ang magmamahal sa kanya mula ngayon. Dahil ayaw niyo siyang protektahan, ako ang gagawa. Habang ako'y nabubuhay, hindi ko hahayaang masaktan ng asawa ko. Tigilan mo yan. Akala mo ba nasa probinsya pa tayo? Teritoryo ko ito. Kati, huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. Buti na lang 2 ang pinaghanda nating kontrata. Pipirin si Carrie at papirmahin. Hindi siya karapat-dapat sa mga ari-arian mo. Pasok. Huwag kang maglakas loob. Ayos lang. Pipirmahan ko. Carrie, Pero kapag pumirma ako nito, wala na akong koneksyon sa pamilya West. Tatay, sang-ayon ka ba dito? Itay. Sinasabi lang niya yan. Hindi naman niya talaga gagawin yun. Katie, bakit hindi mo na lang paghatian ang assets kay Carrie? Hindi naman maganda ang buhay niya. Itay, pinapaburan mo ba siya? Nangako ka na sa akin. Binabawi mo na. Pero kapatid mo siya. Itay, kahit nawala na siya, nandito naman ako para alagaan ka. Oo. Kami ang mag-aalaga sa'yo. At saka, mas mabuti pang ibigay mo sa akin ang pera kaysa ibigay mo kay Carrie para gamitin sa probinsya. Paano kung maloko siya o manakawan? At saka, kung talagang hindi niya kaya sa probinsya, hindi rin naman ako magpapabaya. Tama ka rin. Itay! Napag-isipan mo na ba? Seka na. Sige, pipirmahan ko na. Mula ngayon, isipin mo na lang na si Katie lang ang anak mo. Masaya ka na ba? Tara na, Simon. Carrie, ito ang bahay na naipundar natin sa maikling panahon. Nakapangalan sa'yo. Dito muna tayo pansamantala. Carrie. Sandali. Anong nangyari? Sino ang nambuli sa manugang ko? Sino ang may lakas ng loob? Gusto ba nilang ma-blacklist sa Oceana? Ang tatay at kapatid ni Carrie. Hindi. Simula ngayon, hindi ko na sila ituturing na tatay at kapatid. Okay lang. Mahal kita. At mahal ka rin ni Simon. Mahal na mahal ka namin. Mula ngayon, kahit anong mangyari, mahal ka namin palagi. Simon. Melody, salamat. Tinatanggap mo ba ako bilang iyong biyanan? Oh. Ang ganda. Wow. Halika. Ito. Para sa'yo. Tanggapin mo. Isang bracelet na Imperial Jade? Ito ay dapat na sa halagang 300 million man lang. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na. Si Simon na ngayon ang pinakamayaman sa Oceana. Walang problema sa pera. Ano? Ikaw ay? At higit pa riyan, hindi lang kita manugang kundi anak ko na. Walang mali. Huwag ka nang umiyak. Lahat ng ari-arian ng mga West ay nasa asawa mo na. Bilisan mo at tapusin na ito para magamit natin ang pera para sa kumpanya. Huwag kang mag-alala, Ma, talagang magtatagumpay ako ngayong gabi. Kapag nakuha ko na ang lahat ng pera ng mga West at dumalo sa kasal ng pinakamayamang lalaki, tataas muli ang ranggo ng pamilyang Gibson.
Tataas ang ranggo. Ah, wala yun. Ma, hindi ka ba pagod? Matulog ka na. Kati, tunay na pamilya na tayo ngayon. Hindi ba dapat ipagkatiwala mo sa akin ang pera mo? Anong sinasabi mo? Kinuha mo ba ang pera ko? Paano mo nasabi yan? Ang sayo ay sa akin, at ang sa akin ay sayo rin. Bukas ay ang kasal ng pinakamayamang lalaki. Kailangan nating magdala ng regalo. Kahit gusto mong kumuha ng regalo, hindi mo naman kailangang kunin lahat ng pera ko. Pagkatapos nating makilala siya, kailangang palawakin ng kumpanya natin ang mga pamumuhunan nito sa industriya para kumita pa ng mas malaki. Kulang sa daloy ng pera ang kumpanya ngayon. Kaya, kailangan ko ang tulong mo. Kapag umangat na ang mga negosyo natin, tataas din ang halaga ng katayuan mo bilang Mrs. Gibson. Eddie, Mas magiging maganda ka pa sa kapatid mo. sinang eh. Pero kailangan mong bayaran ako sa loob ng 1 taon. Bawat sentimo. Siyempre, yan ay sigurado. Huwag kang mag-alala, Kati. Aalagaan kita habang buhay. Kapag naabot ko na ang tuktok, itatapon kita kaagad. Carrie, kinakabahan ka ba? Hindi. Iniisip ko lang kung bakit ang tagal niyang magbihis. At saka, hindi pa siya nagbibihis ng suit sa harap ko. Paano kung hindi magkasya? Huwag kang mag-alala. Hindi siya madalas mag-ayos, pero gusto kanyang pagandahin ngayon. Talaga? Siyempre. Anak ko yan. Kilala ko siya. Kayang-kaya kong basahin ang isip niya. Tingnan mo, nandyan na siya. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Hindi ba ito bagay sa akin? Hindi. Ang gwapo mo lang kasi masyado. Sige, tamang lambing na yan. Malapit nang dumating ang mga bisita. Halina't salubungin natin sila. Tara na. Nandito na kayong lahat. Tuloy kayo. Dito po. Maligayang bati. Simon, Carrie, maligayang bati. Natatakot kaming mahuli kami sa espesyal na araw ninyo. Kaya nagpadala si Simon ng driver para sa amin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami makakapasok. Sa ganito kayang mamahaling hotel. Dapat lang naman yon. Ginoong Ford, mga kasama, pasok na tayo sa loob. Hindi pa. Kailangan naming magbigay-pugay. Maligayang bati. Congratulations. Ang gandang tambalan. Ito, hindi ba sobra na ito? Hindi rin naman madali para sa inyo kumita. Kunin nyo na lang pabalik. Hindi. Kailangan ninyong tanggapin ito. Si Simon ang tumulong sa amin para kumita nito. Buong puso naming ginasto ito. Oo. At saka, ang perang ito ay mula sa amin para sa nobya, si Carrie. Hindi ito para sa'yo. Sige. Hindi ko kayo matatalo. Henry, itala mo ito. Huwag kayong mag-alala, Ginang Keller. Mga kasama, pasok na tayo sa loob. Halika. Tara na. Dito po. Ginoong Doyle, ito ay mula sa amin ni Mrs. bilang regalo sa kasal. Mayroon ka bang imbitasyon? Imbitasyon? Mr. Doyle, ako si Howard Gibson. Hindi mo ba ako nakikilala? Nagkita pa nga tayo dito ilang araw lang ang nakalipas. Ano naman? Mayroon ka bang imbitasyon? Ito. Naabala ako sa tindahan. Sana hindi ako nahuli. Siyempre hindi. Tuloy ka. Si. Siya. Isa lang siyang sales lady sa boutique.
Paano siya nakapasok at tayo hindi? May imbitasyon siya. Ikaw, meron ka ba? Kung wala, umalis ka na. Ikaw ang nagsabing pwede tayong magdala ng regalo para magandang impresyon. Ni hindi nga tayo nakapasok sa pinto. Nandito na tayo. Kailangan tayong makapasok ngayon. Ang talino mo talaga. Nakipag-areglo ka para makapasok. Kasi tanga si Henry. Kapag nakakonekta na ako, sisiguraduhin kong matanggal siya sa trabaho. May oras pa bago magsimula ang kasal. Ipapasyal ko kayo. Tingnan ninyo ang mga floor-to-ceiling windows na ito. Wala tayo nito sa probinsya. Ang ganda. Siyempre naman, Hindi ba yan ang probinsya ng Vienna ni Kari? At yung mga taga-probinsya? Bakit sila nandito? Malamang narinig nilang ikakasal ang pinakamayaman kaya pumunta sila para makikain ng libre. Hindi ba't gusto nating mapansin niya tayo? Kung mapapaalis natin ang mga palamuning ito, tiyak na maaalala tayo ng pinakamayaman. Hoy, matandang bruha. anong ginagawa ninyong dalawa rito? Hindi kayo welcome dito. Hindi welcome. Akala ninyo welcome kayong mga probinsyano? Alam ninyo ba kung saan ito? Alam ninyo ba kung kaninong kasalan ito? Ang kapal ninyong pumunta rito para makikain lang. Makikain? Hindi ba't kasal ni Simon ngayon? Bakit ang mga ito ang satsyat ng satsyat? Malaking araw ito. Hindi ako makikipagtalo sa inyong dalawang baliw. Ipapapulis ko kayo para mapaalis. Pinayagan ba kitang umalis? Howard, bilisan mo at dalhin itong matandang ito sa pinakamayaman. Maganda na ang nagawa natin. Anong ginagawa ninyong dalawa? Bitawan mo siya. Anong ginagawa ninyo? Tigil! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ko lang alam kung paano nakapasok ang dalawang ito. Hindi ba tapos na tayo? Bakit kayo nandito? Anong gusto ninyo? Hindi ko pa nga kayo tinatanong. Ikakasal ang pinakamayaman sa Oceana tapos kayong dalawa ang gulo ng gulo dito. Anong gusto ninyong gawin? Paano kung ma-offend siya at madamay pa kami sa inyo? Ikakasal na ang ate mo, ni hindi mo man lang ako binati. Ang iniisip mo lang ay kung paano kung ma-offend namin ang iba. Ate, hindi ba't pinutol mo na ang relasyon natin? Oo, tapos na ang relasyon natin. Kaya hindi na ako kapatid mo. Hindi mo na ako kapatid. Kung ganoon, umalis ka na. Anong karapatan mo para paalisin kami? Kasalan ko to. Ako ang masusunod. Wala na tayong koneksyon. Wala kang karapatang dumalo sa kasal ko. Kasal mo? Kami nga ng asawa ko, hindi makapagpakasal sa Oceanus Hotel. Paano kayong mga probinsyano? Nandito kayo? Hindi lang dahil hindi ninyo kaya, hindi na rin namin kaya. Huwag nating kalimutan, probinsyano ka lang mula sa nayon. Alam mo ba kung sino ang nag-book ng buong hotel para sa kasal nila ngayon? Sino? Ang pinakamayaman sa Oceana. Alam mo ba kung ano ang pangalan niya? O kung ano ang itsura niya? Siguro gwapo, marangal, at pambihira. Kahit hindi namin alam ang itsura niya o kung ano ang pangalan niya, basta't nakatayo siya sa harap namin, makikilala namin siya. Wala ka ng pag-asa Ano ang pinagtatawanan ninyo? sa pagkabulag mo. Kahit nakatayo siya sa harap mo, Makikilala mo ba siya? maglalakad din ako ng magkasama sa buhay kasama siya. Sinasabi mo ba na siya ang pinakamayaman sa Oceana? Hindi ba ako mukhang katulad niya? Siyempre hindi. Kilala ka namin. Isa ka lang probinsyano mula sa Brookvale. Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Bakit hindi pwedeng isang taga-nayon ang pinakamayaman? Kalokohan. Paano naman pwedeng mangyari yun? Nagbibiro ka lang siguro. Sige na, Cathy. Huwag na nating sayangin ang oras sa kanila. Palayasin mo sila. Pupunta ako't magsipsip sa pinakamayaman sa Oceana. Magsipsip sa akin? Anong kinalaman mo doon? Ako ang pinakamayaman sa Oceana. Kung ikaw ang pinakamayaman sa Oceana, kakain ako ng tae. Oo. Kung ikaw ang pinakamayaman, kakain din ako ng tae. Ang babaho ng bibig ninyo. Babae ka. Hindi ka ba nahihiya? Saysay ang pagpapalaki ko sa'yo. Wala kang karapatang pagsabihan ako. Ayaw ko ng pakialaman. Sige, may pagkakataon kayong kumain ng tae. Hindi ba't sinabi ninyong dito gaganapin ang kasal ng pinakamayaman? Bakit hindi tayo pumunta sa lobby para tingnan kung kaninong mga pangalan ang nakasulat doon? Sige nga, hindi kami takot. Tara na.
Nasaan na? Narito. Ito. Paano ito nangyari? Hindi ba't gusto ninyong magsipsip? Gagawin pa ba ninyo? Mukhang oras na para kumain kayo ng tae. Peke yan. Siguro inilagay mo yan dito ng maaga. Hanggang ngayon, nagpapanggap pa rin kayo. Akala mo ba gagawa kami ng ganito para sa'yo? At sino bang nakakaalam na papasok ka ng palihim? Paano naming malalaman kung nag-espiya ka ng maaga? Nababaliw ka ba o ano? O baka naman may persecution complex ka? Kahit anong gawin, imposibleng siya ang pinakamayaman sa Oceana. Isang probinsyano lang ang napangasawa mo. Naiinggit ka lang, kasi hindi mo matanggap na mas maganda ang buhay ko ngayon. Malaking araw ko ito. Ayokong sirain ito. Mas mabuti pang umalis ka na ng kusa. Hindi. Kung hindi ko makikita ang pinakamayaman sa Oceana, hindi ako aalis. Ginoo. Ginoo. Nasaan ka? May naninira sa kasal mo. Ginoo. Oo. May nagpapanggap sa'yo. Hanggang kailan nyo ba ito itutuloy? Sa ganitong paraan, mas masahol pa kayo sa amin na mga taga-nayon. Simon, paalisin mo na sila agad. Maaring wala akong hiya, pero nakakahiya talaga ang ginagawa ninyong dalawa. Siya. Tumahimik kayo at umalis. Natatakot ka na ba? Natatakot ka bang lumabas talaga siya? Kapag ayaw mong gawin ko, lalo kong iingay. Ginoo. Anong kaguluhan ito? Ang lakas ng loob niyong guluhin? Ang kasal ng boss ko! Mr. Doyle, Hindi ba't sinabi ko nang umalis ka? Paano ka nakapasok? hindi yan importante. Mr. Doyle, itong mga probinsyanong ito ang nagsisira ng kasal. Nahuli ko sila para sa'yo. Ginoong Doyle, ikaw. Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Sino ang promdi? Sino ang nakakaabala sa kasal ng boss ko? Siya. Sino ang nagpahintulot sa'yo na maging bastos? Sino ka ba? Siya. Boss mo siya. Imposible. Isa lang siyang magsasaka sa probinsya. Paano siya naging pinakamayaman? Ano yang ingay? Huwag mong gulatin ang asawa ng boss ko. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Imposible. Imposible ito. Isa lang siyang probinsyano. Paano siya naging pinakamayaman? Sa tingin mo ba, tutulungan tayo ni Henry na magsinungaling? Hindi nang asar si Ginoong Doyle sa lahat ng mga taon niya sa Oceana. Hindi rin siya nagsisinungaling. Ibig sabihin, wala na tayo. Ito. Okay lang. Kahit na siya nga ang pinakamayaman, wala siyang magagawa sa atin. Hindi natin kailangang matakot. Gago ka. Hindi mo ba alam na siya? Howard, nawala na sa isip mo. Anong lakas ng loob mong saktan ako? Papatayin kita. Tigilan mo yan. Naniniwala ka ba na? Tama nga, Carrie, suntukin mo siya. Ang kapal ng mukha niyang manuntok sa akin. Asikasuhin mo siya. Huwag ka nang mag-overthink. Hindi kita tutulungan. Hindi ko lang talaga matanggap yung mga nananakit ng kapamilya. Kahit hindi si Howard, tutulungan ko kung sino man yung sinasaktan. Wala akong pakialam. Ate ko ka. Dapat tulungan mo ako. Ngayon lang ako naging ate mo? Paano nung minamaliit mo ako dahil nag-asawa ako sa probinsya? O nung ginamit mo yung pagiging paborito ni Papa? At ayaw mo akong bigyan kahit piso? Bakit hindi mo ako itinuring na kapatid noon? Bakit ang petty mo? Ate mo ako. Dapat tulungan mo ako, di ba? Wala kang hiya. Ayoko nang makita ka rito. Umalis ka na. Pamilya tayong lahat. Biyenan kita, sa huli. Malaking araw mo ngayon. Siyempre dapat kaming mag-abot ng pagbati. Bakit wala ka ring hiya? Bagay na bagay talaga kayo. Hindi ko kailangan ang bati nyo. At huwag mo akong tawaging biyenan. Nakakadiri. Pero pamilya tayo. Hindi tayo pamilya. Hindi kami pamilya ng mga katulad nyo. Nagkakamali lang kayong lahat. Hindi ako mag-aaksaya ng oras dito. Hindi mo ba narinig ang asawa ko? May tenga ka. Gamitin mo. Kung hindi, tanggalin mo. Kami na ang magbabayad sa ospital. Henry, Wag. Aalis na kami. Aalis na kami. No. Bakit kami aalis? Carrie, ipapaareglo kita sa papa ko. Mag-ingat ka. Bitawan mo ako. Bitawan. Hello? Gibsons, gawin mong bangkarote. Carrie, huwag mong hayaang maapektuhan ka ng mga taong yan. Mahalagang araw ngayon. Tara na.
Tara na. Bitawan mo ako. Napakaswerteng-swerte ko at napangasawa kita. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko siya ma-offend. Ikaw ang swerte. Ako ang swerte dito. Ginanito mo ako. Diborsyo. Akala mo ba gusto kitang pakasalan? Sige, ibalik mo ang pera ko. Diretso na tayo sa korte ngayon din. Pera? Anong pera? Hindi ko maalala na binigyan mo ako ng pera. Saka may ebidensya ka ba? Ang kapal ng mukha mo, Howard. Ayos ito. Inoffend mo ang asawa ng pinakamayaman. Ang paghihiwalay natin ay para hindi na ako mahila pababa. Magsalita ka. Ano? Bangkarote na kami? Ano? Bangkarota ka na. Paano naman ang pera ko? Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo yan sa akin. Siguradong kasalanan mo to. Kung hindi mo sinaktan ang asawa niya, hindi niya ako pag-iinitan. Pumunta ka at humingi ng tawad sa kanya. Baka payagan niya akong makalaya. Sinabi ko sa'yo, kung walang imbitasyon, huwag mong isiping makakapasok ka. Tigil. Ito ang nararapat sa'yo sa pagsira mo sa kasal. Teka, kagigising ko lang. Maganda ang mag-ehersisyo sa umaga. Halimaw ka ba? Madaming beses nating ginawa yan kagabi. Gusto ko pa. Biyenan? Wala akong biyenang katulad mo. Mrs. Zimmer, narito lang ako para makita ang aking anak. Iyon lang. Kalokohan! Anak ko si Carrie. Napangasawa siya ng pamilya ko. Wala kang karapatan dito. Umalis ka. Layas. Melody? Ako na. Sino ka ba? Taray! Hindi. Mr. West, kahit ano pa ang dahilan mo sa pagpunta dito, pakiusap. Tandaan mo na wala na tayong koneksyon. Tingnan mo ang sarili mo. Galit ka pa rin. Walang galit sa pagitan ng magulang at anak. Dinedivorce na ng kapatid mo ang mga Gibson. Kinuhanan nila tayo ng lahat ng pera. Wala na kaming mapupuntahan ng kapatid mo. Kaya, pumunta kami sa'yo. Oo, Carrie. Hindi mo kami pwedeng balewalain. Bakit hindi? Sige kung ganun. Ang asawa mo ang pinakamayaman sa Oceana. Sabihin mo sa kanyang bigyan kami ng pera. Tapos, hindi na namin kayo guguluhin pa. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kami humihingi ng malaki. Ilang milyon lang. Okay na. Ilang milyon lang? Nawalan na ba kayo ng pakiramdam sa halaga ng pera? Tapos na rin ang relasyon namin. Wala akong ibibigay kahit sentimo. Bakit hindi? Huwag mong isiping hindi ko alam na dahil sa kanya nabaon sa utang ang mga Gibson. Kasalanan mo kung bakit wala na kaming matirhan ngayon ni Dad. Hindi mo pa rin ba nakikita ang pagkakamali mo? Anong pagkakamali meron kami? Kung ayaw mong panagutan, edi hiwalayan mo si Simon. Nababaliw ka ba? Bakit niya ako hihiwalayan? Ang dapat mong pakasalan ay ako. Narito ako para ituwid ang mali. Hiwalayan mo si Carrie at pakasalan mo ako. Ako ang magiging asawa ng pinakamayaman. Nababaliw ka ba? Totoo ang sinasabi ni Cathy. Gusto ko siyang ikasal sa'yo. Kaya hindi lang si Katie ang may ganitong iniisip. Ikaw rin? Sa tingin mo dapat akong maghiwalay at hayaan si Katie na pakasalan siya? Kailangan ni Katie ng isang tao na mag-aalaga sa kanya. Ikaw naman, laging naging independente. Kahit hindi ka asawa niya, kaya mo namang mabuhay ng maayos. Hindi ba tama? Ginoong West, iginagalang ko kayo bilang nakatatanda at hindi ko kayo sasaktan. Pero, kung patuloy kayong magsasabi ng nakakasakit sa asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na suwayin ang sarili kong prinsipyo. Ikaw, Wag na, sanay na ako. Hindi na ako masasaktan sa kanyang pagtatangi. Kaya, wag mong isapuso ang mga sinasabi niya. Hindi kita iiwan, maliban na lang kung magloloko ka. Hindi ako magloloko. Kapag nagloko ako, mamatay ako. Huwag kang magsabi ng ganyan. Tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Simon, ang taas ng pagmamahal mo sa kanya. Alam mo bang hindi siya makakaanak? Ikaw ang pinakamayaman dito. Ayaw mo ba ng sarili mong anak? Hindi siya makakaanak. Cathy, ikaw. Alam ko, Ano? Ikaw ba? Ang nagligtas sa akin? naalala mo rin sa wakas. Cathy, tulong. Carrie,
Kari, Katie, tulungan mo ako! Doktor, kumusta na siya? Masyado siyang matagal sa tubig. Mahihirapan siyang magbuntis. So, nagkita na pala tayo 3 taon na ang nakalipas? tama na. Kahit hindi mo isipin na hindi siya makakapagbuntis, hindi kaya mag-isip ang nanay mo. Taga-probinsya ang nanay mo. Sila ang pinakamahalaga ang pagpapatuloy ng lahi. Ano ba yan? Wala kang pakialam dito. Kahit walang anak, magiging maayos pa rin ang buhay niya. Kung gusto ko ng apo, pwede naman akong mag-ampon sa orphanage. Katarantaduhan. Melody. Ayos lang. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Bakit ang swerte-swerte niya? Swerte? Anong lakas ng loob mong sabihin yan? Kung hindi ko nakilala si Simon at ang nanay niya, nasa sakit pa rin ako magpakailanman. Ikaw ang palaging pinakamaswerte at pinagpala. Hindi mo yan na-appreciate. Anong sinasabi mo? Paano niya hindi na-appreciate? Tumahimik ka. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi ka nagpakita ng favoritismo, hindi sana siya nagkaganito. Anong sinasabi mo? Tapos na ang lahat sa pagitan natin. Umalis ka na sa bahay ko. Hindi ako aalis. Nandito na naman ang pamilyang ito. Ginugulo ang asawa ni Simon. Umalis na tayo. Anong ginagawa mo? Labas. Sige, umalis ka. Sige. Carrie, subukan mong magtago diyan magpakailanman. Kung kaya mo, kung hindi, palagi kitang hahabulin. Umalis ka. Labas. Sige. Buisit, pumunta ka sa lugar ko para apihin ang mga kaibigan ko? Sino ka ba? Ginang Tsima. Mula ngayon, ang baryong ito ang magiging tahanan mo. Lahat kami ay susuporta at magsasanggalang sa iyo. Huwag kang matakot. Salamat sa inyong lahat. Melody. Salamat. Salamat, Simon. Mag-asawa na kayo ngayon. Dapat mo na siyang tawaging asawa mo. Kung hindi ka pa sanay, ayos lang. Mahal. Sabihin mo ulit. Mahal? Sa totoo lang, hindi nung sinagip kita ang unang pagkikita natin. Ikaw ang unang sumagip sa akin. Anong walang kwentang proposisyon? Mag-i-invest sa mga mahihirap na baryo? Akala mo karapat-dapat ka? Inay, baka mapahiya ko ang buong baryo. Hoy, kahit anong mangyari, lilipas din ang lahat. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Hindi na mahalaga yon. Nandito ang buong buhay ko para tulungan kang maalala yon.